Magandang araw sa inyong lahat mga kamadiskarte. Ngayong araw nga po pala mga kamadiskarte ay may aayusin si partner dito sa pilapil ng aming fish pan. Nang magising kasi siya kaninang umaga mga kamadiskarte ay napansin niyang ang laki ng ibinawas ng tubig. At kaagad na naisip ni partner mga kamadiskarte na kapag ganito na ang nangyayari sa fish pan ay kadalasang dahilan talaga ay may mga talas. Talas po ang tawag namin dito mga kamadiskarte, yung mga butas-butas po dito sa pilapil. Yung mga talas po na yan mga kamadiskarte or mga butas-butas dito sa pilapil ay kagagawan po yan posible ng mga alimango at saka ng uson. Sila po talaga yung mga mahihilig magbutas sa pilapil. Kung makikita nyo po mga kamadiskarte ay ang lalim po at ang lapad ng hinukay ni partner. Hindi ho kasi po pwede na basta-basta mo na lang tatakpan yung butas dahil babalik at babalik lang po yun mga kamadiskarte. Ang pinakamainam hong gawin kapag po nakita nyo na or natuntun nyo na po yung tamang lokasyon ng talas or ng butas ay kailangan nyo pong biyakin at hukayin yung gitna ng pilapil hanggang sa matuntun nyo po mga kamadiskarte yung pinakaugat ng butas. At doon nyo po makikita mga kamadiskarte na may nakatirang alimango o kung nung uson. At kapag po ganyan mga kamadiskarte na nakuha na yung dahilan ng butas or nung talas, ay tatambakan na ho siya ulit ng lupa. Pupunuin po yan mga kamadiskarte. Ayan ho kung makikita nyo ang lalim po ng hukay at ang lapad pa. Kaya marami-rami talaga yung lupa na kakailanganin ni partner. At eto nga mga kamadiskarte ay nagpapahinga po muna siya kasi sobrang napagod daw siya kakahukay. Tapos sabayan pa ng sobrang init at dumagdag pa itong balsa mga kamadiskarte. Dahil itong balsa po ang gagamitin ni partner para po paglagyan niya ng mga hakutin niyang lupa. Ang problema po mga kamadiskarte ay nandito ito sa kabilang fish pan. At dahil nga po bumalik na sa Iloilo ang papa niya mga kamadiskarte ay wala na siyang katulong sa paglipat nitong balsa doon sa kabila. Kaya ho ako na lang po muna yung tumulong sa kanya. Sa totoo po mga kamadiskarte ay sobrang bigat nitong balsa. Ang sabi nga ni partner sa akin ay wag na akong tumulong dahil daw baka mabinat ako. Kasi nga kapangangan ako pa lang. Bawal naman talaga yung magbuhat ka ng mga mabibigat mga kamadiskarte kaso lang walang choice. Hindi niya kasi talaga ito kayang buhatin mag-isa at ilipat sa kabila. At wala rin kaming ibang mapakiusapan para tumulong. Kaya sinabi ko sa kanya mga kamadiskarte ay subukan na lang namin baka kaya naman. At ayan nga ginagawa namin ng paraan. Naglagay kami ng kawayan na buo dun sa may pilapil. Ang kailangan namin gawin dito mga kamadiskarte ay hilahin itong balsa pa itaas. At dun namin sa kawayan na buo ipapatong. At dahil nga sa buo ang kawayan mga kamadiskarte, kapag naipatong na po namin itong balsa dito sa kawayan, ay konting hila na lang po at tulak yung kailangan. Dudulas na itong balsa papunta doon sa kabilang fish pan. At ayan po mga kamadiskarte, kung makikita nyo ay sobrang nahirapan po kami. Dahil nga sa sobrang tagal nang nakababad nitong balsa sa may tubig mga kamadiskarte, ay dumoble ang kanyang bigat. Tapos kamuntikan pang maipit yung aking kamay. Buti na lang talaga nahila ko kagad. Sobrang nakakapagod talaga pala itong pag-fish pan. Hindi talaga siya ganun kadali kagaya ng iniisip namin ni partner nang hindi pa kami nakapagsimula. Sobrang hilig lang kasi talaga ni partner sa pag-fish pan mga kamadiskarte kaya pinasok namin ang ganitong negosyo. At wala rin kaming personal experience sa pag-fish pan. Bali yung biyanan ko lang po talaga yung nagturo sa amin kung ano yung mga dapat gawin at kung paano ayusin yung mga sira sa fish pan or sa pilapil. At eto na nga mga kamadiskarte, konting-konti na lang ho talaga. Malilipat na namin itong balsa doon sa kabila. Hindi ko nga ine-expect na makakaya namin kasi nga sobrang bigat talaga. Pero kapag ho talaga nagtutulungan ay wala po talagang imposible. Kahit gaano pa yan kahirap, kayang-kaya. At ayan na nga mga kamadiskarte, ang tamis na ng tawa ni partner kasi nga daw mapapadali na yung trabaho niya. Makakadala na siya ng mas maraming lupa na itatambak dun sa butas na hinukay niya. Dahil meron na siyang balsa na makakargahan. Hindi na siya manong-manong magbubuhat. Kasi tignan nyo naman mga kamadiskarte sobrang layo ng pagdadalhan niya ng mga lupa. Nandun pa sa kabila. Sobrang nagpapasalamat talaga siya sa akin dahil tinulungan ko siyang ilipat ang balsa. Sino pa ba naman yung magtutulungan kundi kami lang din. At hanggang dito na lang po muna mga kamadiskarte. Sana po ay suportahan nyo kami. At sa mga sumusuporta po sa akin dyan, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Paalam!